is a trend already right now. Why? Number one, kung i-analyze mo sa tatlong source ng income, ang networking ang pinakamura. Bakit? Sa employment, para kang maging empleyado, anong capital mo? Education. Magkano ang capital mo sa education? Imaginein mo lang yung tuition fee mo from elementary, high school, college. Sabihin na lang natin 500,000. Okay? Sa 500,000 plus 16 years. In short, ito yung capital mo para ano? Para kumita ka na minimum salary. Kung sa business point of view, this is not a good business. Bakit? The moment nagtatrabaho ka, sabihin na natin ang sweldo mo 10,000. Sabihin na lang natin, ang natitira na lang sa'yo, sa 10,000 and 5,000. Ibig sabihin, ito talagang income mo. Kasi minus expenses. Ngayon, yung 5,000 mo, kailan mo mababawi yung 500,000 mo? Kung every month ang kinikita mo 5,000, ibig sabihin na natin 10 months kang straight nakakasave ka ng 50,000. 50,000 i-divide mo 500, ilan? Sabihin na natin 10. Ibig sabihin, 10 years kang magtatrabaho bago mo kukuha yung capital mo. Sa traditional business, it's not a good business. Bakit? Ang good business dapat at least 3 years nag-ROI ka na bumalik ka. Okay? Sumunod, business. Sa business, ang dilemma dito, pag wala kang kapital, hindi ka pwede mag-put up ng negosyo. The moment magkaroon ka ng business, the moment magkaroon ka ng income, anong susunod na mangyari? Maliban sa big capital, ang kailangan mo para mag-put up ng negosyo, susunod, kailangan mo na experience. Ang dilemma dito, pag nagtayo ka ng negosyo, meron kang kapital at wala kang experience, normally, ang kapital mo mauubos. Para bakit siya kailan maubos? Para mag-gain ka ng experience. Para sa susunod na mag-put up ka ng business, doon ka na pwede kang kumita. Yun ang nagiging dilemma sa traditional business. Networking. Sa tatlong to, networking ang cheapest. Bakit? Napakamura ng capital. Bakit? Sa InGlobal, ang capital lang niya, 7,980. Sa 7,980 mo, kahit wala kang experience, okay lang. Wala ka rin risk. Bakit? Yung 7,980 mo, may produktong bumalik, may scholarship na bumalik, may insurance na bumalik. In short, nagbayad ka pa lang, halos balik na agad yung binayad mo. Kaya wala ka ng risk. Kung sasugal nga ang tawag ko dito, mamimili ka sa dalawa, tabla o panalo. Walang talo o panalo, tabla or panalo. After mag-join, huwag mong i-workout. Okay lang, kasi value for money pa rin ang bumalik. Dito, magnegosyo ka. After magtayo ng negosyo, huwag mong buksan, lugi ka. Mag-aral ka. After mag-aral, hindi ka nagtrabaho, wala ka pa rin kita, hindi ka pa rin makakabawi. Ngayon, ang networking is a trend. Why? Lahat ng tao kaya kabutin ang halagang mo. Magmayaman, magmahirap, kahit sinong porsigido, kaya gawa ng para ng 7,980. Ang kagandahan pa dito, unlimited to. Bakit? Dito, kailangan mo lang magsipag. Sa employment, may certain position lang na pwede mong puntahan, pwede mong pasukan. In short, hindi lahat ng tao pwedeng maging empleyado. Kasi kung lalo na kung lahat, meron na. Sa business din, hindi naman lahat kaya mag-negosyante. Pero dito, sa networking, pwedeng lahat sumali. Ang kagandahan dito, the moment maraming tao nawawalan ng trabaho, saan sila pupunta? Hindi naman sila pupunta dito. Bakit? Wala nga silang kapital. Saan sila normally pupunta? Kaya sa isang country na mas lumulobo ang unemployed, automatic, lalong magbubungang networking company. What about naman sa isang networking company na sobrang okay ang ekonomiya? Pag ang isang country okay ang ekonomiya, normally ang magbubung sa kanila, hindi yung recruitment side ng networking. Normally, ang magbubung sa kanila, yung reorder. Kasi maraming pambili, kaya maraming bibili. In short, may mga ibang sumasali sa networking company, wala silang pakialam sa recruitment. Ang goal lang nila, yung discount at yung produkto, tuloy-tuloy pa rin. In short, this is a good business. Bakit? Mag-boom or bumagsak ang ekonomiya, pareho, sa pool mo pa rin yung market. Nagkakataon lang kasi na hindi kasi natin nakikita ang networking company is still a business. Kaya maraming nagiging question na para kung iisipin mo, kung ibabalik mo yung tanong, ito na i-compare ko yung tatlo. Okay? May employment, tapos ito business. Yung networking, ang tingin nila parang alien, na parang ang tingin nila, hindi siya part dito sa dalawang to. Ang networking, sabihin na natin nilagay dito. Kaya may mga question na nandito, pero kung actually yung ilalagay mo dito, ganun din sa kanila. Tanong ng iba, bakit may networking company, may mga nagsasara na kumpanya?
bakit dito lahat ba nang nagtayo ng establishment, nagbukas? Di ba meron din mga establishment na nagsara? Ibig sabihin, nalugi, na mismanage for any reasons. Dito din, hindi naman lahat na nag-aaral, graduate. May nag-take ng engineering on their first year, the following year, nag-shift ng course. May iba naman na nag-aaral na for 5 years ng engineering, nung nag-take ng board, hindi nakapasa. In short, nagkataon lang, inilalayo lang natin dito, pero kung isipin nyo yung scenario, pareho lang. Networking, sasabihin mo sa akin, bakit may nagsasara? Meron din naman na networking company tumatagal. May mga alam ako foreign companies na umabot na ng 20 years, 30 years, na until now they're still existing. Kung sa Philippines naman, sasabihin mo, bakit may mga binary na 3 years lang inaabot? Oo, noon yun, noong 1990s. Kasi hindi mo rin ma-blame na ang networking period before sa Philippines is nasa infant stage. Ibig sabihin, pag nasa infant stage, ngayon pa lang mismo, pinag-aaralan din paano tatagal yung company, paano gaganda. Kasi makikita mo ang evolution ng binary sa Philippines. Ang first binary is Power Homes. Ang Power Homes, 1-1, isa sa left, isa sa right, kaya alam wala siyang product. Kaya hindi siya tumagal kasi nga, purely recruitment lang talaga halos ang nangyari. Sumunod, nag-evolve. Ginawa nila ng produkto. Ano yun? Gold Quest. Ang Gold Quest naman, nagkaroon sila ng product, kaya lang, 5 sa left, 5 sa right. Pag meron lang mabiti na isa, libawa 5, 4, hindi ka nakikita. Sumunod, nag-evolve. Anong sumunod? Apparel. Ano naman yung networking company na nag-evolve? First Quadrant. First Quadrant, sabi nila, mas maganda daw ang apparels kasi everyday pwede mong gagamitin. Unlike pag-supplement, pwede mong makalimutan mag-supplement ka. Pero kung magpapantalon ka, magsasapatos ka, hindi mo pwede makalimutan siya. Another evolution yun. Kaya lang, naging dilemma nga, kailan ka ba bibili ulit ng damit? Kailan ko ulit bibili ng pantalon, ng sapatos? Kaya, in short, matagal yung reorder. Kaya dumating sa point na ang binary, mapapansin mo ngayon, bumalik ulit sa mga food supplement. Bakit? Ang food supplement maganda kasi meron siyang reorder. Second, nagkakapag-create ng loyalty. Kaya kung papansinin mo, katulad ng AIM Global, before ang sinasabi nila, ang binary daw 3 years lang. Kaya ang AIM Global, nasa 5 years na, mag-5th year anniversary na kami this coming April 17, na ever since nag-start ang AIM Global daily payout. Ibig sabihin ng daily payout, may kita ka ngayon, in cash mo lang, the following day, kuha mo na yung pera. Na, minsan, hindi man lang nag-fail ang AIM Global na ibigay yung commission ng distributor. In short, dumating na sa point na yun na natuto na. Ang AIM Global, siya yung naging anak ng lahat ng failures. In short, yung lahat ng failures ng iba't ibang networking company, bakit yung ganitong company nag-close, bakit yung ganito nag-close, in short, inayos lahat ng AIM Global yun para yun ang naging way bakit ang AIM Global tatagal.